Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Walang magandang idudulot ang paghihiganti. Yan po ang natutunan ko nang minsang makatagpo ng trahedya ang aming pamilya. Hindi kasi matatapos ang sigalot eh. Patuloy lang sa pagbabatuhan ng mga masasakit na salita at kung ano-anong gawaing hindi maganda. Ako nga po pala si Kat, 25 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako'y 20 years old pa lamang, taong 2020. Dati na po talagang magkaaway sina Aling Rita at Nanay Sol ko. Kapag nagpapang-abot sila sa kahit na saang lugar, aminado ako na madalas silang magbangayan. Pareho nga naman kasing bungangera ang dalawa, naturingang mga alagad ng simbahan pero parehong masama ang ugali. Hihingi lang po ako ng dispensa sa mga suking tagapakinig. Pero yun po talaga ang masasabi ko sa ugali ng nanay ko. Kadalasan kasi sa aming dalawa nagtatapos ang pagtatalo nila ng aming kapitbahay. Hay nako, palibhasa ang yabang-yabang. Nakapag-donate lang ng maliit na halaga sa simbahan, parang kung sino na kung umasta. Inay, si Aling Rita na naman ba ang pinariringgan nyo? Sabi ko naman po hindi ba tama na? Ayoko nang nakikitang nakikipagtalo kayo sa kanya. Ano bang pakialam mo ha? Anak lang kita. Ang dapat sa'yo nananahimik sa isang tabi. Dalaga na po ako, inay. Nahihiya din po ako sa mga pinagsasabi nyo eh. Tsaka napakalaking eskandalo tong ginagawa nyo eh. Tumahimik ka kung ayaw mong tamaan ka sa'kin. Wisit, ano, ikaw na ang magaling? Ikaw na ang matalino? Wala na ba akong karapatang magsalita sa bahay na ito, ganon? Huminga ako ng malalim dahil sa sinabi ni nanay. Nagpa siya akong pumunta sa likod bahay para magpahangin. Paulit-ulit na lang kaming ganito. Sa totoo lang po, nahihiya na ako lalo na kapag lumalabas ako ng bahay. Ako kasi ang pinagtitinginan ng mga tao. Iniisip nila na kung maingay ang nanay, maingay din ang anak. Nakasalubong ko naman si tatay galing sa bukid. Hila-hila niya ang alaga naming kalabaw. Nagtataka ang mukha niya habang nakatingin sa akin. O anak, bakit nakasimangot ka? Si nanay po kasi, pinariringgan na naman si Aling Rita. Nahihiya na po ako itay eh. Lagi na lang tayong pinag-uusapan ng mga tao. Yang nanay mo talaga. Sanay sa iskandalo. Hayaan mo't kakausapin ko. Ako po ang pinagalitan niya, nagmamalaki na raw ako. Intindihin na lang natin ang nanay mo. Alam mo naman na hindi rin biro ang mga gawa-gawang kwento na ipinagkakalat ni Rita tungkol sa kanya. Tay, miyembro po tayo ng simbahan. Ayoko naman po na kung ano-ano na lang ang pinag-aawayan nila nanay at Aling Rita dahil hindi to magandang ehemplo sa mga tao. Hindi ako sinagot ni tatay. Alam ko po kasi na kapag nagwawala na si nanay, todo kampi kagad si tatay sa kanya. Lalo na kapag naririnig na niya na hindi magaganda ang pinag-uusapan ng iba. Sila yung tipong magkakampihan kapag may nakitang kaaway. Pero hindi ko rin naman minsan gusto ang ginagawang pagkonsinti ni tatay dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon tama si nanay. Nagkakamali din siya at ayaw lang nilang tanggapin yun. Sa huli, pinili kong deadmahin na lang ang mga pinag-aawayan nila. Total in good terms naman kami ni Aling Rita. Hindi ako nakikisali sa away nila. Kapag may nakita akong mali, nagsasalita ako. Pero ayokong mawala ang respeto ko sa mga tao. Dahil may piso wifi na noon sa tindahan, pinili kong umalis ng bahay at nagtungo doon para magkasignal. Libangan ko ng manood ng YouTube movies at kung ano-ano pa. Habang abala sa pag-scroll ng screen sa cellphone, lumapit sa akin si Aling Rita. Aling Rita, nariyan ka pala? Oo, iha. Magbabayad ako ng utang. Ikaw mukhang nalibang ka sa ginagawa mo ah. Nagpapalipas lang po ako ng sama ng loob. Hulaan ko, tungkol na naman sa akin ang pinag-awayan nyo ano? Parang ganun na nga po. Hindi ko lang matanggap na masyadong iskandalosa si nanay eh. Kailan po ba kasi matitigil ang away ninyo, Aling Rita? Alam mo naman na hindi ako ang pasimuno ng pagtatalo namin, hindi ba? Mahirap lang talagang sakyan ang ugali ng nanay mo, iha. Tsaka alam kong sinusunod mo lang ang tama. Kaya kung ano man ang mga nalalaman ko ngayon, hindi ko sasabihin sa'yo. Hayaan ko na munang ikaw ang makatuklas para masabi mong hindi ako gumagawa ng kwento. Dahil sa sinabi ni Aling Rita, napaisip ako. Ano na naman kaya ang ginawa ni nanay para magsalita ng ganoon ng ginang?
Wala akong kinakampihan sa kanila dahil kabisado ko ang ugali ni nanay. Ang hindi ko lang gusto, nagsisiraan silang dalawa gayong sila din naman ang parehong pinag-uusapan ng mga tao. Susubukan ko pong kausapin si Nanay Aling Rita. Ayoko namang habang buhay kayong hindi nagpapansinan. Dati namang kayong magkaibigan, hindi ba? Hindi ko alam kung magkakaayos pa ba kami, Iha. May mga pinaniniwalaan ng nanay mo na mahirap para sa akin na sundin. Kasi alam kong mali. Sa puntong ito kami nagtatalo. Pero hindi naman po masamang magpakumbaba kayo pareho eh. Alam kong kaya niyong gawin yon. Sana lang talaga makinig sa akin si Nanay. Sambit ko sa ginang na ikinatango niya. Natapos na rin ang oras ko sa piso wifi kaya nagpa siya na akong umuwi. May mga gagawin pa kasi ko sa bahay kagaya ng paglalaba at paglilinis ng bahay. Si Nanay naman, aalis yun ngayon at pupunta sa simbahan na nasa tapat lang din ng bahay namin. Bali sekretarya kasi ng kapilya namin si Nanay. Si Tatay naman ang presidente. Sila ang namamahala sa mga gawain sa simbahan at nag-aasikaso sa pare kapag nagtutungo si Father sa kapilya. Isang beses isang buwan kung magpunta ang pare para magsagawa ng misa. Ngayon, ang lay minister muna ang magmimisa para sa linggong yon. Kaya naman abala si na Tatay at Nanay nang madaanan ko pa uwi. Anak, magbihis ka na. Magsisimba tayo. Opo, Itay. Alam mo naman na linggo ngayon. Bakit ka pa umalis ng bahay? Pasensya na po, Inay. Nagpalamig lang po ako. Palamig? Bakit? Naiinitan ka na sa akin? Huminga ulit ako ng malalim dahil sa sinabi ni Nanay. Nagtutunog pilosopo na naman siya kagaya ng nakagawian niya. Sa totoo lang nakakasawa din naman kung bakit ganito pa si Nanay magsalita. Para kasing hindi niya ako anak kung kausapin niya ako. Si Tatay naman parang walang naririnig sa mga sinabi ni Nanay. Parang okay lang sa kanya na nang-iinsulto si Nanay. Hindi na lamang ako nagreklamo. Nagmadali ako sa pagpapalit ng damit. Isang kulay puting bestida ang sinuot ko at nagpalit ng sandals. Ilang sandali pa, tumawid na ako sa tapat. Wala pang tao sa kapilya nang dumating ako. Tanging sina Tatay at Nanay pa ang naroon pero nagulat ako nang mapansing may pinagkakaabalahan silang dalawa sa isang sulok. Doon ko lang nalaman na hawak pala nila ang kahon kung saan nakatago ang pondo ng simbahan. Tay, Nay, ano pong ginagawa niyo? Kanina ka pa ba riyan, Kat? Bantayan mo yung pinto. Sabihin mo sa akin kapag may napansin kang paparating. Pero Inay, ano ka bang klaseng tao ka, ha, Kat? Sabi ko, bantayan mo ang paligid. Bilis na! Alam ko po na may ginagawang hindi maganda ang mga magulang ko. Binawasan kasi nila ang pera tsaka inilagay sa bulsa. Sa totoo lang natatakot po ako sa ginagawa nila at ilang beses ko na silang pinagsasabihan. Nakakapanlumo lang isipin na ipinangangalanda kanilang anak lang ako at walang karapatang pagsabihan ng aking mga magulang. Kung sino pa ang dapat na magturo sa akin ng mabuting asal, ipaalam kung ano ang tama at mali, sila pa ang makikita kong gumagawa ng mga kalokohan. Lihim na lang akong napaantanda sa ginawa nila. Patawarin sana sila ng may kapal. Lumipas ang mga oras hanggang sa nagsidatingan na ang mga magsisimba. Pinakahuli si Aling Rita na napansin kong kuntodo makeup at alahas. Sa panimula ng lay minister sa pagdarasal, nakita kong umismid si Nanay. Nagsalita pa ng pabulong kaya pabulong din akong sumagot sa kanya. Haya na naman ang kabit ng pare, literal na malandi. Nay, wag naman po kayong maingay. Marinig kayo ni Aling Rita baka mag-away na naman kayo. Ikaw ang tumahimik, Kat. Wag mo nga akong pinakikialaman. Shh! Wag dito, mahal. Maraming tao. Ayoko naman na mapahiya tayo sa harapan nila. Pagsabihan mo yung anak mo, sumasagot na sa akin eh. O baka naman nalaso na rin ng Rita ang utak niyan. Inay, hindi po kami malapit ni Aling Rita. Tsaka malaki na po ako para magawa pa niyang lasunin ng isip ko. Sagot ko sa kanya. Nagulat ako ng kahit maraming tao, kinurot niya ako sa tagiliran. Malakas, kaya nasaktan ako. Buti na lang, walang gaanong nakapansin. Pero naging rason yun para mag-walk out ako sa simbahan. Dala ng labis na kahihiyan, umuwi ako sa bahay nang hindi ko natapos ang pagdarasal.
Magtitirik na lang ako ng kandila maya-maya, pambawi sa ginawa kong pag-alis nang hindi pa natatapos ang misa. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon na nga ng bangayan sa loob ng kapilya. Nagsisimula na ngang magparinigan sina Aling Rita at Nanay. Rinig na rinig ko sila mula sa bahay, kaya naman hindi ko maiwasang maihilamos ang kamay ko sa aking muka. Ano na naman kaya ang pinag-awayan nila? Ay, Panginoon, kailan kaya matatapos ang problemang ito ng pamilya namin? Nakakasawa na pong intindihin si Nanay. Mahina akong wika sa aking sarili. Gayunpaman, patuloy ko silang pinakikinggan. Sigurado ko, 2,000 mahigit ang laman itong pondo natin, pero nabawasan ng 500. Hoy Gaga, hindi ba't kasasabi ko lang na may lista ako dyan? Tsaka ibabalik ko naman ang mga nagamit kong pera. Ibabalik? O baka naman kinurakot mo na? Wala kang karapatang pagsabihan ako na mangungurakot. Nagulat ako nang makarinig ako ng kaguluhan. Napagtanto ko na lang na nag-aaway na pala sila nang makita kong bumalandra sa labas ng kapilya si Aling Rita. Kaagad akong napatakbo palabas ng aming bahay. Natatarantang tinulungan kong makabangon si Aling Rita. Ano pong nangyari? Yang nanay mo! Layuan mo ang babaeng yan, anak! Masyadong makati ang bibig niyan! At ako pa talagang may makating bibig? Bakit? Kasalanan ko ba na nagkulang ang pera? Ang dami mo pang sinabi pero ikaw lang naman palang kumuha. Bakit? Nagdahilan ba ako? Sira ka pala eh. Tama na po, Inay. Kat, huwag ka nang makialam. Umuwi ka na. Tay, hindi. Tama na po ang pag-aaway na ito. Nakakahiya na sa mga tao rito, oh. Aling Rita. Yan kasi ang mahirap sa inyo eh. Pati ang mga katarantaduhan nyo, pilit nyong tinatago. Ano, yan bang binubuhay nyo sa mga anak nyo? Ang panloloko? Hayop ka? Wala kang ebidensya. Wala? Talaga lang ha? Ilang beses mo nang pinagnakawan ng pondo ng kapilya, ha? Hindi ko na narinig na sumagot si Nanay. Pero nagsigawan ng mga tao nang makita naming basta na lang umibabaw si Nanay kay Aling Rita at sinabunutan ng ginang. Nagsampalan pa silang dalawa kaya napaatras ako ng matamaan. Halos hindi namin maawat ang dalawa dahil sa bilis ng mga kamay nilang magsapakan. Naramdaman ko na lang na hinila ako ni Tatay palayo sa kanila. Sigaw ako ng sigaw na awatin ng dalawa pero walang nagtangkang lumapit. Masahol pa kami sa nakakita ng live action sa harapan mismo ng simbahan. Kaya naman nang makita kong bumaligtad na ang sitwasyon at si Aling Rita naman ang kasalukuyang nasa ibabaw ni Nanay, lumapit na ako at nakiawat. Tama na po, Aling Rita! Huwag niyo pong saktan ng nanay ko! Maawa naman po kayo! Hindi mo ba nakikita? Demonyita ang nanay mo! Napakarami na niyang atraso! Hindi siya dapat na kinakaawaan! Ang mga kagaya niyang manloloko ang tunay na salot sa lipunan! Ikaw, Rita. Ikaw ang salot sa lipunan. At alam mo, hindi ka lang basta walang ya. Pakialamera ka pa. Itay! Wag! At napasigaw ang ilan sa amin nang makita kong binigwasan ni Tatay si Aling Rita. Sa pulang ginang sa muka. Kay bilis na dumugo ang gilid ng labi niya, kaya naman ganun na lang ang pagwawala ng mga anak niya. Nakihawak sila kay Tatay Sammy, kaya ganun na lang ang naramdaman kong takot. Bigla namang dumating ang asawa ni Aling Rita. May dalang pamalo at galit na hinampas sa likod si Tatay. Napaigik ang aking ama sabay napahalik sa lupa. Kaya naman gayon na lang ang pagmamakaawa ko. Nagsilapitan din ng ibang nakikiusyoso at tumulong na sa pag-awat. Sobrang galit si Nanay at Tatay sa kabilang panig. Tila mga hayok na gustong lumantak ng tao. Ilang sandali pa, dumating ang mga tanod kaya naman tuluyan na nga silang napaghiwalay. Kahit papaano, napahinga ko ng maluwag. Umiiyak na inalalayan ng mga magulang ko pauwi sa aming bahay. Hindi ko na ininda ang mga sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga ay magamot ko ang mga sugat at galos nila. Tay, Nay, bakit niyo naman ginawa yun? Nakakahiya sa mga tao. Bakit pa kailangan pang humantong sa ganito? At ano? Hayaan silang api-apihin tayo, ha? Kanino ka ba talaga kumakampi? Palibhasa, mas nakikinig siya sa mga sinasabi ng kapitbahay niya. Inay, hindi ko po sila kinakampihan. Ang sa akin lang, ayokong magkaroon tayo ng hindi magandang pagkilala mula sa mga tao.
Ang dami mo pang dahilan. Ang mabuti pa, lumayas ka na lang dito kung palaging kami ang ginagawa mong masama. Kami ang mga magulang mo pero kami pa ang may kasalanan. Hindi po totoo yan. Ang masakit lang sa akin, may ginawa kayo, Nay, Itay. Yung narinig kong pondo sa simbahan na binawasan nyo, ano po yun, ha? Wala kang karapatang sumbatan ako, ha? Ang perang ginamit ko mula sa simbahan, binili ko ng pagkain natin at hindi ko yun ninakaw. Utang yun! Utang! Puno ng hinanakit na tumayo ako at sinamaan ng tingin si Nanay. Marami akong gustong sabihin sa kanya, pero hindi ko magawa. Alam ko namang mas magiging mataas lang ang tingin niya sa sarili niya. Tipong kahit nagkamali na siya, pero hindi pa rin siya aamin. Kaya naman kahit ayokong gawin, kinailangan kong umiwas. Kasi nanay ko siya, hindi ko naman gustong sagot-sagutin na lang siya. Nagpahangin ako sa labas at doon tahimik na umiyak. Palagi na lang ganito ang lagay ng pamilya namin. Nalulunod sa gulo. Hindi ko na nga alam kung saan ako lulugar eh. Nakakapagod na. Pati si tatay kapag may nagagawang kasalanan si nanay, hinahayaan na lamang niya. Malungkot na naglakad-lakad ako para makalimutan ang problema ng aming pamilya. Hindi ko na namalayang nakarating ako sa bahay nila Aling Rita. Naabutan ko siyang ginagamot ang mga galos niya sa muka. Bigla kong naalala ang nangyaring sabunutan kanina sa pagitan nila nanay at Aling Rita. Kaagad akong napansin ng ginang. Narito ka na naman! Baka mamaya, pagbintangan na naman ako ng nanay mo na nilalason ko ang utak mo! Alam niyo naman po na hindi totoo yun eh. Hindi ba at wala din naman akong kinakampihan sa inyo? Ang sa akin lang po, ang mali ay mali. At hindi na dapat kinukonsinti. Malakas naman talaga ang kutob ko na may mali ding nagawa si nanay at tatay eh. Pero dapat po, kinausap niyo na lang sila ng kayo lang. Kung hindi ko sila ibinuking, baka hindi nila mapagtatanto ang mga kasalanan nila. Kaya tama lang ang ginawa ko. Hindi ko po alam, Aling Rita, kasi sa naging pagtatalo nyo ng mga magulang ko, kami ang naiipit eh. Pagsabihan mo yung nanay at tatay mo, Kat. Alam ko, anak ka lang, pero hanggat hindi mo sinasabi sa kanila ang mga mali nila, patuloy nilang magagawa ito, hanggang sa pati ikaw maging miserable. Baka nga ikaw pang magbayad ng kasalanan nila eh. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi ni Aling Rita. Gusto kong umiyak. Parang isang bagsakan lang kasi ang dating ng karma eh. Pero ang akala kong okay na, hindi pa pala tapos. Kinagabihan, sumugod si tatay sa bahay ni Aling Rita. Pinagtataga niya ang dingding ng tahanan ng ginang. Pati aso hindi niya pinatawad. Pinatay pa niya at hinayaang kumalat ang dugo nito sa bakuran ng bahay nila. Naawat lang si tatay ng mga lasing kaya nakauwi kaagad sa bahay. Nang malaman namin ang nangyari, galit pang sinisi ni nanay si tatay. Bakit ba hindi na lang si Rita at ang asawa niyang tinuluyan mo? Ano, takot kang makulong? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, malaya kang tumakas? Nay, talaga ba? Pati ba si tatay gagawin mong kriminal? Tay, ano to? Bakit sunod-sunuran ka na lang sa lahat ng sasabihin ni nanay? Ano, ayos lang talaga sa'yo na makulong, ha? Mali din naman ang ginawa ni Rita. Ipinaya niya ang pamilya natin. Tay, may kasalanan din po kayo. Ilang beses ko bang kailangan isumbat yun sa inyo? Bago mo kami pagsalitaan ng ganyan, tignan mo muna kung anong ginawa ni Rita bago mo kami husgahan. Dahil wala kang alam sa kung ano ba talaga ang totoo. Natahimik ako at hindi ko na lang sinagot si tatay. Alam kong walang kwenta para sa kanila ang mga salita ko dito sa bahay. Para sa kanila, isa lang akong palamunin. Walang naitutulong at umaasa pa sa kanila. Mas lalong nawalan ako ng pag-asa na mapapabuti ang pamilya namin nang damputin ng mga pulis si tatay at dinala sa kulungan. Dahil sa kanyang ginawa, mabilis siyang sinampahan ng kaso. Tuloy, masahol pa kami sa inabandona ni nanay. Kita mo na? Nakaya talaga ng hayop na Rita na yan na ipakulong ang tatay mo. Sana talaga, pinatay na niya ang mag-asawa nang wala ng problema. Inay, problema pa rin niyang iniisip niyo. Tapos si tatay ang ginawa niyong bayad sa kasalanan niyo. Anong klaseng asawa kayo? Ano, sino naman ang sunod? Ako ang... Hindi ko na nagawa pang tuldukan ang mga sinabi ko nang sampalin ako bigla ni nanay. Dinuro niya ako at dinutdot pa ang noo ko tsaka ako marahas na tinulak sa sahig.
Wala kang karapatang pakialaman ako. Ginagawa ko ang mga bagay na alam kong tama. Kaya sana, kung hindi ka naman nakakatulong, manahimik ka na lang. Bulyaw niya tsaka ako iniwan. Dito na bumaha ng husto ang aking luha. Bakit ganun? Ayaw ko lang naman na mapahamak ang mga magulang ko eh. Pero sa ginagawa nila, tila ba wala na silang pakialam sa kung ano pa ang pwedeng sapitin nila. Tuluyan nang nabulag sina tatay sa kung ano ba talaga ang tama, pero hindi ko naman sila pababayaan. Tuloy, nagpunta ako kina Aling Rita at kinausap ang ginang. Nang makita niya naman ako, kaagad siyang sumimangot. Nako Kat, kung makikiusap ka sa akin na pakawalan sa presinto ang tatay mo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Hindi siya makakalabas dahil sa ginawa niya. Hindi po ako nagpunta dito para dyan. Kayo po ang treasurer ng kapilya natin. Magkano bang nagamit nila tatay at nanay para ipahiya niyo sila sa mga tao? Kat, ako po ang naipit sa naging pag-aaway niyo ng mga magulang ko eh. Ayoko lang sana na palaging may gulo. Kaya sabihin niyo po sa akin, magkano bang nagamit nila at hahanapan ko ng paraan mabayaran lang kayo. Bakit ikaw ang magbabayad, Kat? Ikaw ba ang kumuha? Ikaw ba ang gumasta? Siguro nga po hindi. Pero kahit minsan, hindi naging maramot ang mga magulang ko. Binusog nila ako. Ayaw nilang makatikim ako ng kahirapan. Kung nagawa nilang mangutang at hindi ito nabayaran kagad, nagipit lang sila. Hindi po kami kagaya nyo na maraming pera, Aling Rita. Alam nyo naman po na umaasa lang kami sa kakarampot na kita ng pamilya namin sa bukid. Kaya sana po, hayaan nyo akong pagtrabahuhan ang halaga ng nagastos nilang pera. Nang sa gayon matahimik na po kayo. Napayuko sa mga katagang binitiwan ko si Aling Rita. Hindi ko alam kung nahihiya ba siya o nagagalit sa akin. Pero napapansin ko po kasi kung sino pa ang matatanda, sila pa ang makikitid mag-isip. At ayokong humantong lang sa ganito ang pamilya ko. Yung mabilad sila sa kahihiyan na paulit-ulit na pag-uusapan ng mga tsismosa hanggang sa pati ako siraan na rin nila. Kahit papaano, kailangan may isa sa amin ang magbangon ng narungisan naming dignidad. Nang malaman ko kung magkano ang nagamit nila tatay sa pera mula sa kapilya, nanlumo ako, Miss Winnie. Sa halagang 2,000, nasira ang pamilya ko, nakulong pa ang tatay ko. Kaya naman humantong ako sa pagtatrabaho sa albularyo na si Mang Kanor, para kahit papaano ay kumita man lang ako. Pasensya na po kayo sa akin, Mang Kanor ha. Kailangan ko lang po talagang kumita ng pera para mabayaran ang utang namin sa kapilya. Sus, wala yun iha. Alam ko naman na mahal mo ang iyong mga magulang at bilib ako sa'yo dahil dun. Nakikita ko sa'yo ang sarili ko noon. Kaya lahat ng kabataang nais na magsumikap ay tutulungan ko din. Ipinangako ko na yan sa aking sarili. Basta po asahan nyo na pagbubutihin ko ang trabaho ko rito sa inyo. Di bale, kakausapin ko din ang kumpare ko para matulungan natin ang tatay mo na makalabas naman sa kulungan. Mabuting tao si paring Sammy, alam ko. Naging magkaibigan kami nung mga bata pa lamang. Hindi naman siya nananakit kapag hindi rin na unang nasaktan. Tumango na lamang ako sa mga sinabi sa akin ni Mang Kanor. Bukod sa pagiging isang albularyo, may malaki siyang tindahan sa baryo. Sa katunayan, halos lahat ng tao sa amin ay sa kanya bumibili ng mga paninda at anumang stock sa bahay. Bukod sa may permit siya para magtinda, ay kumpleto din siya sa mga stocks kaya hindi na namin kailangan magpunta sa bayan para mamili. Arawan ang sahod ko kina Mang Kanor na iniipon ko. Nagtagal ng halos 2 linggo ang pagsisikap ko na makumpleto ang 2,000 na utang nila tatay sa simbahan. Kasabay din noon ang paglaya ni tatay sa tulong na rin ni Mang Kanor. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Nang ibalik ko naman kay Aling Rita ang pera, ay pinapirma ko siya at gayon din ako na may kanya-kanya pang hawak na kopya para itigil na niya ang pamamahiya sa mga magulang ko. Nang malaman nila tatay ang ginawa ko, kinausap nila ako. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit nagtrabaho ka para sa utang na yun? Kaya nga tayo inaabuso ng mga tao kasi mahilig magpaalilay ang anak mo. Shh! Sol, pakinggan muna natin ang paliwanag ng anak mo. Kailangan nating malaman kung bakit.
Pasensya na po kayo, Inay, Itay. Hindi ko lang po kasi matiis na pinagpepiestahan kayo ng mga tao dahil lang sa pagkakamali nyo. Naiintindihan ko po ang kahirapan natin. Tsaka hindi ko naman po kayo hinuhusgahan eh. Ang sa akin lang po, sana kung may problema tayo, pag-usapan na lang natin. Ganito kasi yan, anak. Nung magkalagnat ka, wala kaming ibang mapagkuhanan ng pambili ng gamot kaya napilitan kaming mangutang sa Bombay. Singilan na kaya kinailangan namin gamitin ang nananahimik na pondo dun sa simbahan dahil alam ko naman na hindi pa nila ito gagamitin. Hindi ko naman alam na magagalit pala si Rita sa gagawin namin. May iba pa po bang nakakaalam na ginawa nyo ito? Oo anak, ang ninang mo saka ang iba pa nating kasamahan sa simbahan. Si Rita lang talaga ang pinaglihima namin kasi alam naman natin kung gaano siya kabungangera, hindi ba? At mas lalong alam nyo naman na hindi ako kailanman papatalo. Kaya kapag nag-ingay ang Rita na yan, talagang ako ang makakalaban niya. Kahit kailan, masyado talagang maldita si nanay. Hindi siya marunong kumalma. Lahat na lang ng sasabihin niya, palaging pagalit at pasinghal. Siguro, kailangan ko nang masanay sa ginagawa niya. Para naman hindi na ako nabibigla kapag nasisigawan niya. Siguro kailangan kong mag-adjust. Habaan pa ang pasensya. Si nanay ay si nanay at hindi niya nanaising itakwil ako kahit paano ang sabihin ko sa kanya. Nginitian ko si nanay at hinawakan ang kanyang kamay. Mahal kita, nanay. Kung hindi po dahil sa ginawa niyo, baka hindi na ako gumaling sa lagnat. Baka nga ikamatay ko pa eh. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Kahit pa ang kapalit no na yung pagpiestahan ka ng mga tao. Mahal din naman kita, anak. Hindi ko lang kasi gusto ang ginagawa mo minsan na kung makapagsalita ka parang ako ng pinakamasamang tao sa mundo. Mali nga ang ginawa ko, pero kung hindi ako mangungutang, hindi ka namin mabibilhan ng gamot, lalong hindi ka gagaling mula sa karamdaman. Huwag kang mag-alala, huli na yon. Hindi na ako makikialam pa sa pera ng simbahan. Maraming salamat po, Inay. Walang paglagyan sa labis na tuwa ang puso ko. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito na magkakausap tayo ng maayos. Ako rin naman, anak. Sorry din sa mga masasakit na salitang nasabi ko. Pangako, hanggat maaari ay pipigilan ko na ang pagiging mainitin ng ulo. Niyakap ako ni nanay pagkasabi niya ng mga salitang yon. Mangiyak-ngiyak ako sa tuwa. Ngayon lang kami nakapag-usap, puso sa puso. At alam ko na ngayon na walang ibang iniisip si nanay kundi ang kapakanan ko. Maliman ang naging paraan niya, pero alam kong ginawa niya yun para sa akin. Naging maayos na ang sumunod na araw namin. Masaya na kami at masagana dahil nagtutulungan kami ng aking mga magulang para magkaroon ng pagkain. Patuloy pa rin ang pagtatrabaho ko kina Mang Kanor habang si tatay naman ay nagsasaka sa bukid. Si nanay, inaatupag ang gawaing bahay kaya naman natahimik din sa wakas ang pamilya namin. Kaso lang, may mga taong dala siguro ng labis na pagkapahiya ay hindi matanggap na tila kinain lang ang lahat ng kanyang sinabi. Si Aling Rita. Palagi nang masama ang tingin niya sa amin. Hindi na rin siya nagsisimba at gumawa pa siya ng kwento na pinagtulungan pa namin siyang itaboy kaya gayon na lang ang pagkagalit ni nanay. Sinusubukan talaga ako ng Rita na yan eh. Nananahimik lang ako pero hayan siya at kung makapagsalita laban sa akin banal pa siya sa birhen? Inay, tama na po. Huwag na po nating patulan si Aling Rita. Magsasawa din po yan sa paninira sa atin. Kailan pa? Hindi na yata tatahimik ang bruhang yan. Bakit naman kasi kung kailan tahimik na si nanay tsaka naman paandar itong si Aling Rita? Mapait kong wika at saka tumahimik nang umalis ng bahay. Dumiretso ko sa tahanan ng aking among si Mang Kanor. Ikinuwento ko sa kanya ang sitwasyon ng aming pamilya. Hindi ka na nasanay dyan kay Rita. Alam naman nating ka-level ng nanay mo yan sa pagiging bungangera eh. Hindi ko lang po kasi maintindihan kung bakit kailangan pa niyang banatan si nanay eh. Nabayaran na namin ang utang namin sa kapilya. Sa katunayan nga po, nagbitiw pa si nanay sa pwesto niya para mapatunayan na sincero siya sa pagbabagong buhay. Tsaka hindi naman po totoo na tinaboy namin siya sa pagsisimba sa kapilya eh. Kada linggo nga po siyang naroon eh. Kung ganun, wala sa inyo ang problema, Iha, na kay Rita. Baka naman may pinagdadaanan lang siya o ano. Huwag niyo na lang siyang pansinin. Wala namang galit na tumatagal sa puso eh.
Lumilipas din yan. Bigyan mo na lang siya ng pagkakataong indahin yan. Basta hindi siya gagawa ng kahit na anong ikasasama ninyo, hayaan mo lang siya. Ang gawin mo lang, ang mga magulang mo ang palagi mong babantayan. Gagawin ko po yan, Mang Kanor. Ayoko rin naman pong magkasala sila kagaya ng huling ginawa ni tatay eh. Malaki nga po ang pasasalamat ko sa inyo at napalabas niyo siya eh. Wala yun, Iha. Mabuti kang anak. Alam kong mahal na mahal mo ang iyong mga magulang. Kaya hindi ko kayo pababayaan. Ngumiti ako at nagpasalamat kay Mang Kanor. Lihim kong naihiling na sana lahat ng tao ay kagaya niya. Malawak ang pangunawa at mahaba ang pasensya. Gayunpaman, pinagbutihan ko ang gawain ko para sa araw na yun. Ayokong makakita si Mang Kanor ng rason para pagsabihan din niya ako. Hapon na nang matapos ang aking trabaho sa tindahan. Binigyan ako ni Mang Kanor ng 200 para sa arawan kong sweldo at 2 kilong bigas, may kasama pa yung 4 na itlog at 2 latang sardinas. Maraming salamat po dito ha, Mang Kanor. Palagi pa kayong may palibre sa akin. Ikaw talagang bata ka. Hindi naman yan libre. Kasama yan sa sahod mo para naman may lulutuin kayo para sa hapunan. Basta salamat pa rin po. Malaking tulong sa akin ang mga ito. Walang anuman, Iha. Sige na, at malapit na magdilim. Umuwi ka na. Tumango na lang ako at kinawayan si Mang Kanor. Masigla akong naglakad dahil may kalayuan pa ang bahay namin mula sa tindahan. Bago makarating sa bahay, madadaanan ko pa ang munti naming kapilya. Bago pa man ako makalapit sa aming bakuran, napalingon ako sa may tarangkahan ng simbahan at napansin ang isang bulto na mukhang papasok sa loob. Bigla na lang akong kinabahan. Hindi ko alam pero masama ang kutob ko kaya kaagad akong huminto sa paglalakad at nakiramdam. Mahina lang naman ang liwanag na nagmumula sa loob ng kapilya pero alam kong may tao. Kaagad akong sumunod papasok sa kapilya. Bukas ang pinto at kumpirmadong may gumagalaw sa may altar. Sumilip ako sa siwang at namataan si Aling Rita na may itinatago sa ilalim ng altar. Dinadasalan niya yun at para bang sinisigurado na matutupad ang kung anumang kahilingan niya. Tingnan natin kung hindi ka ba manghina dito sa gagawin ko. Bruha ka? At pinatay na niya ang munting flashlight mula sa lighter na naging source ng liwanag niya para makalapit sa altar. Kaagad naman akong nagtago sa isang tabi. Sinigurado kong hindi niya ako mapapansin hanggang sa tuluyan na nga siyang makaalis ng kapilya. Nang ako na lang mag-isa, kaagad akong pumasok sa kapilya at sinundan ko kung saan banda nilagay ni Aling Rita ang bagay na yon. Muntik pa akong mapasigaw nang makuha ang isang bungo ng tao sa ilalim ng altar. Diyos ko, ano ito? Nanginginig na sinipat ko ng tingin ng bungo. May nakapasak na mga binilot na papel doon. Kinuha ko ang isa at binasa. Gayon na lang ang pagkataranta ko nang mabasa ang pangalan ni nanay sa papel. Hindi ko man kabisado ang ganoong gawain ay alam kong barang ang tawag sa prosesong yun. Pero bakit? At paano ito nagawa ni Aling Rita? Alagad siya ng simbahan, isa pang ang katekista. Bakit kailangan niyang gawin ang bagay na yun? Hindi lang pangalan ni nanay ang naroon, pati na kay tatay at sa ibang miyembro ng aming kapilya na sa tingin ko kaaway din ni Aling Rita. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Binati ko sina nanay at tatay na noon ay nagkakape. Oh anak, gising ka na pala. Halika na, mag-almusal ka na at maaga pa tayo sa kapilya. Opo, inay. Ikaw po, itay. Pupunta ka rin po ba doon? Oo naman. Kailangan kong pamunuan ng paghahanda ng merienda dahil darating si Father. Sige po, itay. Tutulong po ako. Wika ko sa aking ama. Naging abala na kami sa paghahanda nang nagwawalang dumating ang isa sa mga kaibigan ni nanay. Isinumbong niya ang nakitang bungo sa mismong altar at nasa tabi ang mga binilot na papel na may mga pangalan nila. Hindi naman makapaniwala si tatay sa nalaman. Ako naman nanahimik lang sa isang tabi. Wala akong balak na isiwalat ang aking mga natuklasan maliban na lang kung kinakailangan. Sa ngayon, kailangan ko munang matyagan si Aling Rita at kung bakit niya nagawa ang bagay na yun. Dala na rin ang pagiging usisero ng mga tao na isumbong kay Father ang tungkol sa bungo.
Halos lahat kami ay pinagalitan niya at pinangaralan na kung sino man ang gumagamit ng mahikang itim ay lumabas na at dinudungisan niya ang simbahan. Pasimple kong nilingon si Aling Rita. Nakangisi lang siya at tila hindi man lang nakukonsensya sa ginawa niya. Tuloy, nagpasya kong matyagan siya, sundan at bantayan ang lahat ng mga gawain niya. Pagkatapos ng misa, nagpaalam ako kina tatay na pupunta muna ako sa tindahan nila Mang Kanor. Nakukonsensya ako dahil nagsinungaling ako. Pero ito lang naman ang nakikita kong paraan para malaman kung ano na naman ang masama niyang binabalak. Nakita ko siyang tumawid sa sapa, papunta sa isang kuweba. Walang ya! Malaman ko lang kung sino ang kumuha ng bungo na yun sa ilalim ng altar. Makakatikim talaga ng galit ko. Ako po ang kumuha noon, Aling Rita. Kat? Ba't mukhang tumatapang ka na ngayon, ha? Ano, nahahawa ka na ba sa nanay mo? Bakit niyo po ginawa yun? Ano bang problema niyo kay nanay? Hindi na niya binawasan ng pera sa kapilya. Hindi na rin niya kayo pinakikialaman. Bakit kailangan niyo siyang barangin? Nagtanong ka pa? Alam mo naman na ako ang napagbuntunan ng sisi ng mga tao. Ako raw ang mapaggawa ng kwento. Mas pinaburan kayo. Pero hindi naman kayo siniraan ni nanay ah. Wala na siyang ginawa laban sa inyo. Alam niyo naman po siguro na masama ang ginawa niyo, hindi ba? Ano bang pakialam mo? Bakit gusto mo? Ikaw naman ang isunod ko, ha? Masama kong tinignan si Aling Rita. Dati, ako pa ang humihingi ng pasensya sa ginawa ni nanay dahil nahihiya ako sa kanya. Kaso lang ngayon, parang iba na ang takbo ng sitwasyon. Mukhang si Aling Rita naman ang kailangan mangumpisal sa dami ng masasama niyang ginawa. Tinalikuran ko siya at iniwan. Ang balak ko lang sana, isumbong siya sa mga magulang ko at sa iba pang nakatatanda sa aming lugar. Pero nagulat na lang ako nang makaramdam ng matinding sakit sa aking ulo na dahilan kung bakit ako nawalan ng malay. Nang magising ako, gayon na lang ang pagkataranta ko nang mapagtanto kong nasa kuweba pa rin ako at nakagapos. Nakaabang naman sa akin si Aling Rita at nakangisi. Kamusta na, Kat? Ano, nakapagsumbong ka na ba? Pakawalan niyo ako! Wala akong kasalanan sa iyo, Aling Rita! Wala nga ba? Ikaw ang sumira ng barang ko, hindi ba? Ikaw ang naglabas ng bungo sa ilalim ng altar. Huwag ka nang magmaang-maangan pa dahil tinawas ko ang ginawa mo. Nakita kita! Oo, ako nga po. Pero masisisi niyo ba ako? Masama ang ginawa niyo. Mas masama ang ginawa ng mga magulang mo. Ipinahiya nila ako. Ipinahiya niyo rin naman ang mga magulang ko pero hindi naman sila nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Yun na nga hindi sila nagtanim ng sama ng loob dahil may plano kayong masama sa akin. Hindi totoo yan, nahihibang ka na. Kahit ano pang pagtanggi ang gawin mo, wala pa ring epekto yan, hindi ka na makakalabas sa tunay kong lungga. Nagpumiglas ako at nagwala pero wala naman akong nagawa. Mahigpit ang pagkakagapos sa akin. Hindi ko na rin alam kung umaga ba ngayon o gabi dahil walang nakakapasok na liwanag sa kuweba maliban na lang sa gasera. Nakangisi akong iniwan ni Aling Rita kaya naman nagsisisigaw ako. Pinagmasdan ko ang paligid ng kumalma. Maraming garapon sa paligid. May mga laman itong insekto. Mula sa ipis, alupihan, tarantula at ahas. Lahat ng mga ito nakababad sa garapon. May mga halamang dahon at kung ano-anong orasyong nakasulat sa dingding ng kuweba. Dito ko na nakilala ng tuluyan ang tunay na pagkatao ni Aling Rita. Isa siyang hunyango, mapagpanggap at walang ibang gawin kundi ang manira ng buhay ng ibang tao. Naisip ko nga, baka nanguha din siya ng pera ng simbahan at ibinintang pa sa aking mga magulang. Tuloy, ikinalma ko ang aking sarili. Inisip ko ang minsang tinuro sa akin ni Mang Kanor. Ang mag-meditate para makausap siya sa isip. Iba naman kasi ang amo ko Maliban sa pagtitinda, tinuruan niya rin ako ng mga bagay na may kinalaman sa pagiging albularyo niya. Pinikit ko ang aking mga mata at nag-concentrate. Hinayaan kong wag munang gumalaw ng mga sumunod na oras. Pinagpapawisan man, tinatagan ko ang aking loob. Hindi ko pinansin ang boses na tila ba pilit akong ginugulo at panay ang bulong sa tenga ko. Masinsinan kong kinausap sa isipan ko si Mang Kanor. Mang Kanor, tulungan mo ko. Hawak ako ni Aling Rita. Nakatago ako sa isang kuweba. Tatawid pa ng sapa. Kailangan niyo po akong ilabas dito.
Panatag kong wika. Hindi ko alam kung narinig ba ako ni Mang Kanor o nakuha ba niya ang aking mensahe. Pero halos maiyak ako sa tuwa nang sa tinagal-tagal kong naghintay ay dumating nga ang matanda at mukhang hindi nagustuhan ang nangyayari sa akin. Kat, Iha! Mang Kanor, maraming salamat po at dumating kayo. Oo naman. Sobra nang nag-aalala sa'yo ang pamilya mo. Mabuti na lang at natutunan mo ang tinuro ko sa'yo. Nagawa mo akong kausapin sa isipan ko. Tinawas ko tuloy kung nasaan ka. Kinalagan niya ang aking gapos. Nakahinga ako ng maluwag nang makaramdam ako ng kaginhawahan. Ngalay na ako eh. Halos hindi na nga ako makagalaw ng maayos. Salamat at epektibo ang naisip kong kumalma. Para naman kahit papaano, hindi na ako mahirapan sa gagawin ko. Tinulungan akong makatayo ni Mang Kanor tsaka niya nilibot ng tingin ng paligid. Kailangan nating sunugin ang mga gamit pambabarang dito. Paano po, Mang Kanor? Abutin mo yung gasera. May lamang gaas yun. Ibubuhos natin sa mga libro at mga tela para mabilis na kumalat ang apoy. Sige po. Nagmamadali ako sa pagkuha ng nasabing gasera. Ibubuhos na lang sana namin ang laman nun nang biglang dumating si Aling Rita. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin kay Mang Kanor. Aba, at may isa pang pakialamero? Ano, sa akala mo ba hahayaan kitang sunugin ang mga gamit ko? Tama na, Aling Rita. Nabuking ka na. Isa kang mambabarang. Wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin, makaganti ako sa nanay mo. Palibhasa nagmana ka sa nanay mo. Atribida at kontrabida. Hindi po totoo yan. Pinaglalaban ko lang kung anong tama. Sa halip na sumagot, nakangising iniangat ni Aling Rita ang isang litrato. Kinabahan ako nang makitang larawan yun ni nanay. Huli na ang pakikipaglaban mo sa akin, Kat. Nabarang ko na ang nanay mo. Magiging malubha na siya. Iha, huwag kang makinig sa kanya. Gusto lang niyang guluhin ang isip mo para mapasunod ka niya. May tiwala po ako sa Panginoon, Aling Rita. Alam kong kaya niyang gamutin ang nanay ko. At kung pakikinggan pa niya ang hiling ko, sana lumipat sa inyo ang karamdaman niya. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Alam kong mas matanda sa akin si Aling Rita. Dapat ko siyang igalang. Ngunit sa natuklasan ko sa kanya at sa mga ginawa niya, tila ba nawalan na ako ng paggalang sa babae. Dinambahan ko siya at sinakyan. Makailang beses na sinapok, kaya sinamantala ni Mang Kanor ang kaguluhan. Ibinuhos niya ang laman ng gasera sa mga libro at sinilaban yun. Gayon na lang ang pag-atungal ni Aling Rita. Nagwala siya, nagpapadyak at nag-iiyak. Walang iya kayo! Anong ginawa niyo? E di sinusunog ang gamit niyo? Hindi! Mahalaga sa akin ang mga yan! Huwag niyong pakikialaman! Huli ka na, Rita. Ang mga kagamitan na yan ay hindi mo na mapapakinabangan. Hindi ako papayag! Gaganti ako! Papatayin ko kayong lahat! Paano mo pa magagawa yun wala ka ng kagamitan? Napasigaw ako nang mula sa kung saan ay may kinuha na kutsilyo si Aling Rita. Nagawa niyang saksakin si Mang Kanor. Gayon na lang ang pagkataranta ko nang mapansing mabilis na kumalat ang dugo sa damit niya. Dahil sa aking nakita, medyo dumilim ang paningin ko. Wala sa wisyong dinampot ko ang isang bato at marahas na pinukpok sa ulo si Aling Rita. 3 beses yata yun. Hanggang sa maramdaman ko na lang na kahit nanghihina ay hinihila ko ni Mang Kanor. Halika na, Iha. Tumakas na tayo. Halika na. Iwan na natin si Rita. Opo, halina po kayo. Hindi na siya magigising kaagad. Ayoko makapatay ka ng tao. Hindi pwedeng dungisan mo ang kamay mo ng dugo ng isang mambabarang. Pwedeng ikaw ang tumanggap ng karma niya. Tatandaan ko po. Halika na. Tulungan mo ko. Inalalayan ko si Mang Kanor at lumabas na nga kami ng kuweba. Pareho kaming nanghihina pero salamat na lang dala niya ang kanyang tricycle. Kahit papaano alam ko kung paano ito patakbuhin. Dinala ko ang matanda sa pinakamalapit na pagamutan. Nang maasikaso siya doon ay tsaka naman ako umuwi ng aming bahay. Nadatnan ko si tatay na nagdarasal sa aming altar habang nakatingin sa aking larawan. Mangiyak-ngiyak na tinawag ko siya. Tatay? Kat, anak. Diyos ko, saan ka ba nagsususuot ha? Alam mo bang 3 araw ka nawala?
Tinago po ako ni Aling Rita sa kuweba. Isa po siyang mambabarang, Itay. Nakita ko ang kasamaan niya. Sinasabi ko na nga ba may taglay na kasamaan si Rita. Mas masahol pa siya sa isang kriminal. Isa siyang alagad ni Satanas. Si nanay po, nasaan? Nasa kwarto ang nanay mo, anak. Masama ang kanyang pakiramdam. Nagsimula yan nang mawala ka. Nahihintakutang pumasok ako sa kanilang kwarto para makita ko si nanay. Napaiyak ako nang makita siyang natutulog na tila ba kay layo ng kanyang pinuntahan. Nilapitan ko si nanay at ginising. Inay? Kat, anak, ikaw ba yan? Opo, inay. Kumusta ka na? Balita ko po masama raw ang pakiramdam niyo. Ayos lang naman ako, anak. Nag-aalala ko sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Bakit bigla kang nawala? Mahabang kwento po, inay pero isasalaysay ko po sa inyo. Bakit? Ano ba ang nangyari? Huminga ako ng malalim at nilakasan ang loob na magsalita. Hinawakan ko pa ang kamay ni nanay at ipinaliwanag ang unang rason at dahilan ng aking pagkawala. Mula sa pagkakatuklas ko sa bungo na may binilot na mga papel hanggang sa pagtuklas ko sa tunay na pagkatao ni Aling Rita. Pati na rin ang ginawa niyang pagbihag sa akin at ang pagtulong ni Mang Kanor na ikinapahamak ng matanda. Mabuti naman at ayos ka lang, anak. Pasensya na po at pinag-alala ko kayo. Paano naman si Mang Kanor? Ayos lang ba siya? Kailangan niya pong magpagaling, inay. Inaasikaso na po siya ng mga doktor. Salamat naman kung ganon. Inay, mula po ngayon, lalayuan niyo na po si Aling Rita, ha? Ayoko pong saktan ka niya o may gawin pa siyang hindi maganda sa inyo. Tama na yung minsan ko na siyang nasaktan. Hindi naman ako kagaya niya. Nakukonsensya din po ako sa mga ginawa ko. Alam ko naman yun, anak. At huwag kang mag-alala. Paggaling ko, iiwasan ko na siya. Niyakap ko si nanay at napaiyak. Hindi ko akalaing makikita ko pa ang aking mga magulang dahil sa aking sinapit. Salamat na lang talaga kay Mang Kanor at hindi niya ako pinabayaan. Ginawa niya ang lahat para iligtas ako. Mabuti na lang din at hindi naman ako na-trauma. Matuling lumipas ang mga araw. Kahit papaano, naging maayos din ang kalagayan ni nanay. Napainom ko siya ng gamot hanggang sa gumaling siya. Kinabahan ako nang makita ko si Aling Rita sa bahay nila. Nakabenda ang kanyang ulo. Masama naman ang tingin ng asawa niya sa akin. Ako naman sa kabilang banda, hindi natatakot na kumprontahin ang kanyang mister. Saksi si Mang Kanor sa ginawa ni Aling Rita. Sa katunayan, inireklamo niya si Aling Rita at sinampahan ng kaso. Ako naman ay inilapit din ni Mang Kanor sa social welfare kaya tinulungan niya akong ipaliwanag ang ginawa sa akin ni Aling Rita. Nang ma-detain nga ang ginang, gayon na lang ang galit ng kanyang asawa. Tila nabaligtad na ang sitwasyon ng mga sandaling yun. Siya naman ang sumugod sa bahay at pinagtataga ang dingding namin. Wala siyang pinatawad, lalo na't pati ang alaga naming kalabaw ay pinugutan din niya ng ulo. Naawat lang ang lalaki nang tumawag kami ng mga tanod kaya pati siya ay dinala sa kulungan. Nanginginig naman ako ng lapitan ng aking mga magulang. Mga hayop! Sila na ang pasimuno ng gulo. Napakalaki pa ng binawas nila sa kabuhayan natin. Itay, huwag na po kayong malungkot. Naireklamo na po namin ang ginawa ng asawa ni Aling Rita sa kalabaw natin. Siguradong makakapagbayad siya. Ang mahalaga, hindi niyo po nilagay sa mga kamay niyo ang hustisya. Ganyan talaga kapag halang ang kaluluwa. Kung narito lang ngayon si Rita, talagang babalatan ko ang mukha niya. Inay, huwag mo akong pipigilan, anak. Galit ako sa kanila. Hindi nila dapat ginagawa ang mga bagay na ito sa atin. Alam ko po yun, pero pareho naman silang nakakulong, hindi po ba? Hayaan na lang natin na ang batas ang magparusa sa kanila. Sol, Sammy, may ibabalita ako. Naputol ang pag-uusap namin nang dumating si Mang Kanor. Nanginginig niyang ibinalita na nakalaya daw sa kulungan ng mag-asawa at mukhang pauwi na sa bahay nila. Suhestyon niya na magparonda na lang kami ng tanod para wala ni isa sa kanila ang makalapit sa bahay namin. Kahit papaano, nakampante ang loob ko nang sabihin sa akin ni tatay na ganun nga ang gagawin niya. At least hindi ko na kailangan pang umawat o pigilan si tatay sa pagiging bayolente.
Kinagabihan, nagulat ako nang sumigaw si nanay. Impit niyang pinipigilan ng sarili sa tila ba kirot na nararamdaman. Dala ng pag-aalala, lumapit ako sa kanya para tulungan siya. Nay? Inay, ano pong nangyayari sa'yo? Masakit ang tiyan ko, parang may gumagalaw. Teka lang po, tatawagin ko po si tatay. Panay pa ang mura ni nanay nang umalis ako. Nasa labas si tatay kausap si Mang Kanor na kaagad namang lumapit kay nanay nang malaman niya ang nangyayari. Teka lang, huwag niyong basta hawakan si Sol. May nakikita akong itim na nilalang na sumasakal sa kanya. Ano? Sigurado ka ba riyan, Mang Kanor? Sigurado ako, Sammy. Ano pong nangyayari? Binabarang ang nanay mo, Kat. Mga hayop sila. Nagulat ako nang umalis si tatay at lumabas ng silid. Kinuha niya ang kahahasa lang niyang itak. Dumiretso siya sa labas ng bahay kaya kaagad ko siyang hinarang. Tay, ano pong gagawin niyo? Huwag po pakiusap. Baka kayo pang maging masama. Si nanay na lang pong asikasuhin natin. Hindi ako tanga, anak. Alam ko kung anong ginawa ng mga hayop na yan. Sa ganitong paraan ako gagante. Napaiyak ako nang sapilitan talagang lumabas si tatay. Nag-init ang pisngi ko at nagsimulang sumakit ang aking ulo nang umalingaw-ngawang sigawan. Maya-maya pa, nakarinig ako ng malakas na hampas at pagtaga na ikinapalahaw naman ni Aling Rita. Nagsimula ulit sa pag-usyoso ang mga tao. Ilang sandali pa, bumalik si tatay sa bahay. Duguan at nanginginig. Hintakot ko naman siyang sinalubong. Itay, ano pong ginawa niyo? Anak, napatay ko ang asawa ni Rita. Kailangan ko magtago, anak. Hindi ako magpapahuli sa mga pulis. Hindi sa kinukonsinti kita, Sammy. Pero heto, tanggapin mo ang mutya ng sabulag. Gamitin mo para tumakas. Alam kong nagawa mo lang yun dahil masama din ang mag-asawang yan. Pero hanggang dun lang ang indahin mong kasalanan. Huwag ka na magtangkang dagdagan pa ang ginawa mo. Naiintindihan ko po. Ikaw na po muna ang bahala sa mag-ina ko. Huwag kang mag-alala. Gagamutin ko si Sol sa abot ng aking makakaya. Sige na, umalis ka na bago pa man sila dumating para tugisin ka. Itay, wag mo naman po akong iwan. Itay! Anak, huwag kang malungkot. Magkikita pa naman tayo. Huwag kang mag-alala, ha? Dadalawin ko kayo ng nanay mo. Wala akong nagawa ng tuluyan na nga siyang umalis. Said na ang luha ko sa kaiiyak pero alam ko naman na hindi na siya babalik. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aalaga kay nanay. Sa paglipas ng mga araw, imbis na bumuti ang kanyang kalagayan ay lalo lang siyang lumala. Dumagdag pa sa sakit ng aking ulo ang panggugulo ni Aling Rita habang inuusig ako sa pagpapatakas ko sa aking ama. Pasalamat nga siya kahit tinaga ni tatay ang kanyang asawa buhay pa ang lalaki at mukhang bumabait na. Hindi na kasi makikialam ang kanyang mister sa mga kalokohan niya na nagdudulot ng matinding pinsala sa aming pamilya. Iha, matindi ang barang na ibinigay ni Rita sa nanay mo. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ito. Pero unang pagkakataon na nahirapan akong gamutin ang nanay mo. Tanggap ko na mamamatay ako. Pero Mang Kanor, pakiusap, alagaan mo ang anak ko. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Inay, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ko po kayang mabuhay ng mag-isa. Maawa naman po kayo sa akin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Gagawin natin ang lahat. Gumaling lang ang nanay mo. Kahit imposible at mahirap, pakatatag ka lang. Pagpapalakas ng loob ni Mang Kanor sa akin. Wala akong nagawa kundi ang umiyak ng umiyak habang pinagmamasdan si nanay. Naglaho na ang kanyang pagkastrikta, napalitan ng panghihina at pamumutla. Hindi ko na rin maintindihan kung bakit iilang linggo pa lang ang lumipas ay ganun na siya kapayat. Para mabawasan ang lungkot ko, itinuon ko ang atensyon ko sa gawaing bahay. Nasasaktan kasi ko sa tuwing nakikita ko siyang ganyan. Kaso lang isang araw, nangihina man ay tinawag ako ni nanay. Anak, halika muna dito. Gusto kitang makausap. Nay, bakit po?
Kahit anong mangyari, wag na wag kang magtitiwala kay Rita. Dati na siyang masama, anak. Pinasasakay niya lang ang lahat na isa siyang api para maangkin ang kapilya. Hindi lang ang pagiging relihiyoso ng mga tao ang nais niyang sirain. Gusto niyang turuan ng mga tao kung paano mambarang. Alam ko naman po yun, Inay. Ako mismo nasaksiyan ang ginawa ni Aling Rita, kaya alam ko kung gaano siya kasama. Hindi na ako umaasa na gagaling pa. May katapusan din ang lahat. Hindi man ako perpekto, pero gagawin ko ang lahat makabawi lang sa'yo. Napaiyak ako sa sinabi ni Nanay. Kahit papaano, alam ko nang hindi siya kagaya ni Aling Rita na halangang kaluluwa. May konsensya si Nanay at marunong siyang maawa. Ang sakit lang isiping kailangan pa naming humantong sa ganito para matanggap ko ang mga mensahe ni Nanay na puno ng pagmamahal para sa akin. Kahit papaano, natuwa ko nang dumating si Mang Kanor. Kagaya ng nakagawian, may dala na naman siyang mga kagamitan para sa paggamot kay Nanay. Kumpleto siya sa pampausok at pampahid sa katawan. Pakihanda ang inyong lutuan, Iha. Kakailanganin ko ng maraming baga para sa pagpapausok. Sige po, Mang Kanor, ihahanda ko po. Kumusta na ang pakiramdam mo, Sol? Heto, minsan magaan, minsan naman mabigat. Parang pinaglalaruan lang ako ng sakit ko. Sinasadya to ni Rita para pahirapan ka. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan natin ibalik sa kanya ang barang na ginawa niya. Kahit mamatay ako, tatanggapin ko. Basta pagdusahin mo si Rita. Mumuntong hininga si Mang Kanor. Ako naman, namumula ang mga mata na nakatingin sa kanya. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan namin ni Nanay. Lalo na ngayon na wala dito si Tatay. Ni wala akong balita kung nasaan siya at kung ayos lang ba siya. Hawak ko ang kamay ni Nanay sa buong durasyon ng paggamot ni Mang Kanor sa kanya. Nanginginig na ang kanyang kalamnan pero nararamdaman ko na lumalaban siya. Napansin kong mas lalo pang lumobo ang tiyan niya pero hindi ko ito pinansin. Nagdasal ako ng taimtim. Kaso lang may mga dasal talaga na hindi napapakinggan. Naging mas mahirap ang sitwasyon ni Nanay ng mga sumunod na oras. Nagdugo na ang pusod niya. Napaiyak ako nang may lumabas ding nana mula roon. Napakabaho ng amoy nito. Tila nabubulok na itlog at laman ng hayop. Hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos nagkulay puti ang kanyang mga mata. Animo umangat na paibabaw kaya naman natakot na ako ng husto. Nagsalita naman si Mang Kanor sa lengguaheng siya lang ang nakakaintindi. Umangat at bumabagsak ang katawan ni Nanay sa higaan. Kita ko sa kanyang mga mata na nahihirapan na siya. Kaya naman kahit nasasaktan, tumalikod ako at taimtim na nagdasal. Sa pagkakataong ito, mula sa puso ko ang mga sinambit kong kataga. Panginoon, kung talagang ito po ang pagdaraanan ni Nanay, pakiusap huwag niyo na po siyang pagdusahin. Maawa po kayo sa kanya. Umiiyak kong wika. Makalipas lang ang ilang sandali, nanghihinang tinawag ako ni Nanay. Si Mang Kanor ay mukhang nahihirapan na. Pawisan na siya at mukhang wala ng lakas na siguro ay naubos na sa paggamot kay Nanay. Anak, halika, lumapit ka. Inay, mahal na mahal ko kayo ng tatay mo, anak. Nasasaktan po ako, Inay. Pero kung talagang pagod na po kayo at hindi nyo na po kaya, sige po, Inay, magpahinga na po kayo. Mahal na mahal din po kita. Salamat, anak. Isang matamlay na ngiti ang ginawad ni Nanay sa akin bago ko siya nakitang naghingalo. Mahigpit kong hawak ang kanyang kamay hanggang sa ilang sandali pa, lumaylay na ang kanyang leeg at naging mabagal na lamang ang kanyang paghinga. Pakiramdam ko, tumigil sa pag-inog ang aking mundo. Inay! Tila nawasak ang buong pagkatao ko sa pagkawala ng nanay ko. Sobrang sakit, Miss Winnie. Para akong binigyan ng Panginoon ng kaligayahan na maya't maya ay binawi niya rin. Napakarami kong tanong at mga sisi sa kanya. Nasabi ko sa sarili ko na sa dinami-dami ng masasama sa mundo, bakit ang nanay ko pa? Kung kailan okay na kami, nakakasundo na, tsaka pa siya binawi. Marami ang nakiramay sa pagkamatay ni Nanay. Siyempre maliban sa tunay na salarin, si Aling Rita.
Malademonyo pang nakangisi ang ginang nang dumaan ang kabaong na dala ng ilan naming mga kakilala sa harapan ng bahay niya. Dumura pa na animoy napakawalang respeto. Iha, wag mo na siyang papatulan. May araw din sa atin ang babaeng yan. Sa ngayon, kailangan mo munang magpakatatag. Alam kong napakabigat ng sinusuong mo ngayon na sitwasyon. Pero sana, wag na wag kang susuko. Nalulungkot po ako, Mang Kanor. Hindi man lang alam ni tatay ang nangyari kay nanay. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang kaso ng tatay mo. Hindi na siya tutugisin. Absuelto na siya. Napakabuti niyo po sa akin at sa pamilya ko. Napakarami ko na pong utang sa inyo. Hindi ito utang, Iha. Nakikita ko sa iyo ang sarili ko. Ako man ay dumanas ng ganito noon. Ito nga ang dahilan kung bakit ako naging isang albularyo. Para matulungan ang mga taong nagdurusa din ng ganito. Kaso lang, napagtanto kong hindi pala sa lahat ng pagkakataon ay nagtatagumpay ako. May mga bagay din na nahihirapan akong kontrolin, kagaya ng nangyari sa nanay mo. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Wala naman po kayong kasalanan eh. Sadyang halang lang talaga ang kaluluwa ni Aling Rita kaya hindi na siya natatakot na pumatay ng tao. Malungkot na tumango si Mang Kanor dahil sa aking sinabi. Naisip ko, buti pa ang mababait na tao marunong pang makonsensya. Samantalang ang mga kagaya ni Aling Rita hindi na natatakot sa kanilang ginagawa. Buhay pa sila, alam kong sinusunog na ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Napaiyak ako nang dumating kami sa sementeryo. Nauna na doon si tatay kaya humahagulgol kaming nag-iyakan. Si Father Nakuro paroko namin ang nagsagawa ng misa at blessing bago tuluyang nailibing si nanay. Walang pagsidla ng aking kalungkutan sa kanyang pagkawala, ni hindi ko man lang nagawang iparamdam kay nanay ang sobra-sobra kong pagmamahal. Nang dahil sa kasamaan ni Aling Rita, namatay ang aking nanay. Pagbabayaran nila ang ginawa nila, anak. Ipagdarasal ko sa Panginoon na sana sa kanila naman ang susunod na karma. Binarang nila si Nanay Itay, pinahirapan nila ng husto, hindi man lang nila binigyan ng pagkakataong mabuhay. Hindi tao si Narita, anak. Mga kampon sila ng demonyo. Asik ni tatay. Ipinangako niya sa akin na hindi na siya aalis, na hindi na raw niya ako iiwan. Lalong hindi niya ako pababayaan sa kamay nila Aling Rita. Hindi na rin kasi namin ipinaalam sa ibang tao ang ginawa nila. Umasta kami na parang normal na sakit lang ang ikinamatay ng aking ina. Pero ang totoo, may kinausap na si Mang Kanor para isagawa ang pagganti ng sa gayon matakot naman si Aling Rita sa ginagawa niya. Makalipas ang ilang araw, dahan-dahan na naming ibinabalik sa dati ang aming buhay. Nabawasan na kami ng isa, kaya ng mga sandaling yon parang hindi na ako nakakaramdam ng takot. Sa tuwing nakakasalubong ko si Aling Rita, pilit ko siyang inuusig. Mukhang masaya ka, Aling Rita. Ano, may bago ka na naman bang nabarang? Dapat lang sa nanay mo ang mamatay. Talaga? At least pinatay siya, hindi siya ang pumatay. Hindi ko alam kung anong desisyon ng Panginoon sa inyo, pero sana makarma kayo na dumating ang araw, luluha kayo ng dugo sa lahat ng kasamaan na ginawa nyo. Tatawa sana si Aling Rita, kaso lang napatingin siya sa tabi ko. Sindak na sindak ang kanyang muka, tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nagtaka naman ako. Lumingon ako sa aking tabi pero wala naman akong nakita. Ilang sandali pa, nagsisisigaw na siya. Sol! Patay ka na! Pinatay na kita! Bakit narito ka na naman? Nababaliw ka na ba, Aling Rita? Lumayo ka! Ayokong sumama sa'yo! Umalis ka na! Tuluyan na ngang nagwala si Aling Rita. Hindi lang isang beses na nangyari yun sa kanya. Tila ba sinasadya siyang gambalain ni nanay. Sa katunayan, kahit saan siya magpunta ay nagwawala siya dahil sinusundan daw siya ng aking ina. Wala naman kaming nakikita, kaya hinuha ng mga tsismosa sa aming baryo ay tuluyan na ngang nabaliw ang ginang. Ibinalita ko naman kay tatay ang mga napansin ko. Tingin ko po, Itay, nawawala na sa kanyang sarili si Aling Rita. Nag-ieskandalo na kasi siya eh. Hayaan mo siya, anak. Mas mainam ng ganyan para magdusa siya habang nabubuhay.
Hindi siya titigilan ng nanay mo dahil uusigin siya sa lahat ng oras. Sa tingin niyo po ba may kinalaman dito si Mang Kanor? Ginawa ko lang ang dapat, Iha. Hindi titigilan si Rita ng imahinasyon niya. Makikita ninyo, ipagtatapat niya din sa lahat ng tao na siya ang may kagagawa ng pagkamatay ng nanay mo. Mang Kanor, kayo po pala. Pero talaga po, as in pinagtapat niya ang kanyang ginawa. Oo, hindi niya na kailanman itatanggi yun. Hanggang sa ang mga tao na mismo ang huhusga sa kanya at magpaparusa. Kaya malinis na kayo sa kanyang kalupitan. Ang ginawa naman daw ni Mang Kanor ay isang klase ng orasyon na lilinlangin daw ang tao na makita ang yumao na kahit hindi naman talaga. Ang puntirya nito, mabaliw ang taong totoong may kasalanan. Kagaya nga ng sinabi ni Mang Kanor na wala nga sa kanyang sarili si Aling Rita. Madalas ko siyang makita sa palengke na kung sino na lang ang tinuturo na si nanay daw. Iniiwasan naman siya ng mga tao sa takot na baka masaktan din sila. Minsan kasi nagiging bayolente na ang ginang. Siguro sinadya na rin ang pagkakataon ng bagay na ito para mapagtanto ni Rita kung gaano siya kasama. Kita mo naman, kahit wala na ang nanay mo, kinatatakutan pa niya. Pero kung totoo pong nagpapakita sa kanya si nanay, mas mainam na rin yun para naman hindi na niya gawin sa ibang ginawa niya sa atin. Nasira din ang pamilya nila nang mabaliw na si Rita. Tama po kayo, Itay. Ang asawa niya nawalan ng trabaho. Ang mga anak naman niya, hayun, kahit bata pa lang ang iba, napipilitan na pong magtrabaho sa bukid. At kapag mas nahirapan sila, hindi na nila magagawa pang asikasuhin si Rita. Baka hayaan na lang nilang pag-aalaga ang babae sa lansangan. Segunda ni Tatay. Kahit papaano nabawasan na ang galit ko kay Aling Rita. Nakikita ko kasi na nagdurusa hindi lang siya kundi ang buong pamilya niya. Sa paglipas ng mga araw, mas naging maayos pa ang kalagayan namin ng aking ama. Unti-unti na kaming nakaahon sa kahirapan. Kalaunan, ako naman ang pinagkatiwalaan ni Mang Kanor sa kanyang tindahan. Tinuturuan niya rin akong manggamot kagaya niya. Sa katunayan, naging assistant ako ni Mang Kanor at nakakita ng maraming klaseng barang na hindi ko akalaing makikita ko. Ilan sa kanila nagagamot ni Mang Kanor. Iba naman sa kanila, hindi natitiis ang sakit at namamatay. Nagsilbi naman akong anak ni Mang Kanor na taga-alo sa kanya sa mga panahong sinisisi niya ang sarili niya. Ayos lang po yun, Mang Kanor. Hindi po ba sabi niyo na hindi lahat ng klase ng barang nagagamot niyo? Hindi ko lang kasi maiwasang malungkot eh. Lalo na kapag sa mismong kamay ko nababawian ng buhay ang mga taong umaasa sa akin na magagamot ko. Alam ko po yun, pero hindi naman po natin kontrolado ang mga pangyayari, hindi po ba? Tsaka hindi naman mangyayari ito kung hindi kagustuhan ng Panginoon eh. Lahat po ay may dahilan, Mang Kanor. Salamat sa paglilinaw mo sa isipan ko, Iha. Malaking bagay ito para sa akin. Ani Mang Kanor, magkasama pa kaming umuwi hanggang sa dumating kami sa kanyang tindahan. Kagaya ng nakagawian, binigyan niya ako ng pera, bigas at ulam. Mag-isa na lang akong naglakad papunta sa bahay namin nang salubungin ako ni Aling Rita. Ibang-iba na siya sa dating itsura niya. Magulo ang kanyang buhok, marungis ang damit at parang ilang buwan nang hindi naliligo. Luhaan ang kanyang muka at tila ba hindi mapakali kaya naman kinilabutan ako nang magtangka siyang lumapit sa akin. Hindi ko na kaya. Patawarin mo na ako, Sol. Tama na ang ganti mo. Ayoko na. Hindi po ako si nanay. Huwag niyo akong hawakan. Pakiusap, Sol. Hindi na ako nakakatulog sa gabi. Sobra na ang natatanggap kong bangungot. Alam ko po, kung gusto niyo magdasal na lang kayo para hindi na kayo guluhin ni nanay. Kailangan ko nang mamatay. Hindi ko na kaya. Hindi na! At muli na namang nagtatakbo si Aling Rita hanggang sa hindi ko na siya maabot ng tanaw. Wala akong nagawa kundi ang makaramdam ng awa sa kanya. Gustuhin ko man siyang lapitan, natatakot naman ako sa pwede niyang gawin sa akin. Tuloy, matamlay akong umuwi sa aming bahay. Nagtaka si tatay sa aking mga kinikilos. O anak, may problema ba? Si Aling Rita po, Itay lumapit sa akin kanina. Bakit? Sinaktan ka ba niya? Hindi naman po, pero nagmakaawa siya sa akin. Itigil na daw po sana ni nanay ang pagmumulto sa kanya. Masahol pa raw sa bangungot ang dinaranas niya.
Huminga ng malalim si tatay. Aniya barang din daw ang dinaranas ni Aling Rita, hindi nga lang niya ito inaasahan. Nagulat na lang kami nang makatanggap kami ng balita kinabukasan tungkol kay Aling Rita. Natagpo ang patay ang ginang habang nakabitin sa puno ng mangga sa likod ng kapilya. Hindi ko po alam kung maaawa ako o sa kung ano ang dapat na maramdaman ko ng mga sandaling yun. Paliwanag ni Mang Kanor, siningil na nga ni Nanay si Aling Rita sa kasalanan nito at baka nagdurusa na siya ngayon sa impyerno. Naaawa man ako para sa kanya, alam kong nagbayad lang siya ng kanyang kasalanan. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya, Iha. Minsan kasi, may mga tao na sakalang nagsisisi kung nakakaranas na ng matinding paghihirap sa buhay nila. Tama po kayo, umaasa ako na sa kabilang buhay, magiging magkaibigan na sila ni Nanay. Okay na sila doon at hindi nagagawa ng mga bagay na ikapapahamak nila. Tanging nasabi ko na lamang. Inalo naman ako ni Tatay. Madalas pa rin kaming magpunta sa sementeryo kung saan nakalibing si Nanay. Nagtitirik kami ng kandila at ipinagdarasal siya. Sa ngayon, nandito na po ako sa Maynila at may maayos ng trabaho. Si Tatay naman ay regular kong inuuwian sa probinsya kasama ang aking fiancé at nakatakda na po kaming ikasal sa susunod na buwan. Nakakalungkot mang isipin na wala na si Nanay sa mundo, umaasa ako na masaya na siya saan man siya naroon ngayon. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Janine Magalona, kay Thelma Salazar, kay April Joy Principal, kay Romeo Marcelino, kay Belen Baladay, kay Lori V, kay Razel Kimpo. Hello din po kay Kimberly Espanola, kay Myra Celiaso, kay Gracia Balitaan, kay Angel Ann Agramon, kay Ice, at shoutout din po kay Ivy Vizca, kay Reysa Cambalisa from Puerto Galera, kay Glef Plenel, kay AC Mamado na new subscriber po natin. Salamat po sa pagsusubscribe. Hello din po kay Joanna Reyes, kay Juan Gabriel at Jillian Rose Cañete, kay Christine May Andoy, at shoutout din po kay Jerlyn Arbado from Kuwait, kay Ana May Baclayo, kay Mary Diaz, kay Rason Yao. Hello din po kay Maraya na nagsabing ang gaganda raw po ng kwento sa Miss Winnie Channel. Salamat po at nagustuhan ninyo. Hello din po sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Milrose Demate, Ma'am Pamela Allen, Sir Kimpoy Feliciano, Ma'am Alma Flores, Ma'am Wilma Leses, Ma'am Rubilin Eneria at sa Eneria Family, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Febe Ranada, kay Chef Lance MBB, kay Ma'am Mea Espiritu, kay Elgin TV Vlog, kay Ma'am Elizabeth Dunca, kay Ma'am Ami Yong, kay Ma'am Rosalina Bugayon at kay Ma'am Menchulo Chavez. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload. Huwag din po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa story natin. Para din po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para mabilis niyo itong makita. Isa pa nga po pala, hihingin ko rin po ang tulong niyo para mai-report ang mga channel na nagnanakaw ng videos natin. Isa lang po ang Miss Winnie Channel ha, at ito po yun. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.